Kailangan natin tagapin ang katotohanan na wala na si Billy, na wala na si Tommy. Pero ang pinaka-importanting bagay ay ang hindi magdalamhati na nag-iisa, Christy. Dito naman ako. Andito kami para tulungan ka, ha? Hindi solusyon ang lunurin ang sarili sa trabaho para lang ipakita mo na naka-move on ka na sa pagkawala ni Billy. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo magmukmuk ako sa bahay ko? What if buhay pa siya ngayon? E di sana nagtatravel na kami. Pero hindi! Ayoko na mag-isip eh! Ayoko na isipin kasi nasasaktan ako, Eunice! Alang-alang naman kay Billy, tulungan tayo. Wala na si Billy. Wala namang dudukong sa atin dalawa. Physical na wala si Billy. Pero dito nakukuha lang Billy. Ngayon, hindi ko ito kaya mag-isa. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Ma, buhay na buhay siya sa panaginip ko. Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi pa patay si Tori. Ramdam na ramdam ko, may buhay pa siya, buhay pa yung anak ko. Christy, paano mangyayari yun? Ma, naalala niyo nung nawala ako, di ba? Nung nangyari ba yun? Nung narinig niyo yun, naniwala po ba kayo agad? Tinanggap niyo ba agad, Ma? O di ba hindi? Maganon din yung nararamdaman ko ngayon. Alam kong buhay pa si Tori. Okay, anak. Kung buhay si Tori, nasaan siya? Saang sulok ng mundo natin siya hahanapin? Hindi ko alam. Pero, basta ang alam ko lang, buhay pa siya, hindi pa patay yung anak ko. Tori! Tori! Hoy! Shh! Bakit? Panaginipan ko na naman si Mommy. Humihingi ako ng tulong sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya kung nasan tayo, Ate Feli. Oo. Alam ko. Tahan. Ako din. Namiss ko rin si mama at tatay. Ate Feli, kailan kaya tayo makakalabas dito? Ang tagal na natin dito. Gusto ko na lumabas. Gusto ko na umuwi. Okay. Hindi ko alam to. Hindi ko alam. Tori, mamaya ka na umiyak, ha? Huwag mo na umiyak, ha? Baka pag nakita tayo umiyak ni Miss Yvonne, baka pagalitan niya tayo lalo. Ha? Sige, hinga. Okay? 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 Hinga. Mabuti naman, gising na kayo. Nakapaghanda na ako ng breakfast. Bacon and ham with burger steak. O, diba? Special. Ano masasabi niyo? Thank Thank you po, Miss Yvonne. Yan. Dapat mapagpasalamat tayo sa buhay. Nga pala, bago kayo tumayo dyan, make sure nyo na ayusin nyo yung higaan nyo, ha? Maliwanag? Yes po, Miss Yvonne. Good. O siya, bilisan nyo na dyan. Hintay ko kayo doon. Huwag nyo akong paghihintay na matagal. Pinakaayoko sa lahat yung pinaghihintay ang pagkain. Maliwanag? Sige na, bilisan nyo na. Sige na. Sige na. Ligpit na daw. Okay ka na? Anak,
Alam mong gusto kitang paniwalaan sa mga sinasabi mo. Pero anong basehan? Nagdahil lang sa napanaginipan mo siya. Ma naman. Ma, bakit ba ang hirap para sa inyo na paniwalaan ako? Anak, magkaiba kayo ng sitwasyon ni Tori. Nung dukutin ka, kaya mo nang lumaban. Pero si Tori, napakabata pa niya. At hindi lang tao ang kalaban niya. Karagatan. Sabihin mo sa akin, paano siya makakaligtas doon? Sabihin mo. Ma, ayoko lang kasing maniwala na patay na yung anak ko. Ako din, anak. Ako din. Ako din. But at some point, kailangan natin tanggapin, hindi ba? Kailangan tayong mag-let go. Christy, hindi lang si Tori ang anak mo na nangangailangan sa'yo. Diyos ko, Jeremy! Mahal? Hindi, ano yan? Ma'am, si Jeremy po! Jeremy! Ate, nagkakaroon! Nahulog sa kama. Jeremy! Ma'am, nahulog niyo sa kama. Alam mo sa buhay. Nagising. Ha? Dali na natin sa hospital. Kunin mo yung bayo. Kunin mo yung susina ko sa kotse. Bag ka. Kunin mo, Meldy. Nandito ka pa pala. Pasensya na. Wala ka naman dapat ihingi ng pasensya sa akin eh. Alam ko naman, kausap. But I can feel your looks on me and I don't need your judgment. Wala akong karapatang maghusga dahil bahay ito ni Leon. Kahit sinong gusto niyang patulugin dito, pwede niyang patulugin. Hana? Alis ka na? Oo. May meeting pa ako. Oh, tara, hatid na kita. Hindi na. Kaya ko na sarili ko. Salamat pala sa tulong mo gabi. Kita na lang tayo mamaya, 1 p.m. Don't forget. Oh, sige. Punta ako. Halika na, anak. Tulong! Gonna be okay, Ma'am, Jeremy. kailangan po namin ng tulong. Saan po yung ear? Pwede po kaming dumiretso sa ear, ma'am. Maraming salamat po. Ma'am, kailangan po namin ng tulong. Nabagot po yung ulo ng anak ko. Please, patigilin niyo yung pagdudugo ng daon. Malalabas na lang kaya. Don't panic. Ano naman kasi? May gusto ka bang itanong sa akin? Para mo na akong ina. Nag-aalala lang ako para rin sa'yo. Alam mo ba kung ano pinapasok mo? Ha? Akala ko ba mahal mo si Christy? Hindi naman nagbabago yun, Kausa. Eh ano to? Ano intensyon mo? Kailangan ho ni Hana ng tulong. Hindi namin kinaya ang pagkawala ni Billy. Pareho kami nangungulila. Kaya nangyari na yung nangyari. Wala kang intensyong balikan si Hana.
Wala. Sana lang. Kung wala talaga, liwanagin mo yan kay Hana. Para alam niya. Apo. Mabuti. Para malaman niya. Hi, miss. I already made a reservation at the Araminos restaurant, table for 2, and nilagay ko na rin po yung schedule mo for the day. Okay, text ko na si Leon. Si Sir Leon yung lunch date niyo po mamaya? It's not a date. Oh. Okay. I know what you're thinking, Denise. I'm just concerned, ma'am. Anong wina-worry mo? Well, to be honest, kagabi pa po ako worried sa inyo. Alam ko po kasi na kay Sir Leon kayo natulog kagabi. At alam ko po na pareho kayong vulnerable. Okay, fine. May nangyari kagabi. Don't make a big deal out of it. Naging mag-asawa kami dati ni Leon. So kung ano man ang nangyari kagabi, wala nang bago doon. Yun na nga po eh. Dati. Meaning ex. Sorry, hindi ko po napigilan. May problema ka ba kay Leon? Wala po. Like I said, I'm just concerned. Fine. Mahal ko pa si Leon. So what? Pero dati po, natanggap niya na hindi na magiging kayo eh. Kaya lang sa nakikita ko sa inyo ngayon, parang umaasa pa rin kayo. Naging vulnerable kami kagabi. Our brief brought us together. And you know what? I think matutuwa si Billy pag naging okay kami ng tatay niya. So I think this is the higher purpose sa lahat na nangyayari. Anong problema doon? Wala. Sabi, wala. Fill this up. Yes, ma'am. O, alam niyo na yung gagawin niyo pagkatapos kumain? Maghuhugas po ng pinggan. Magdidilig ho ng halaman. Mag-aayos po ng mga kwarto. Tapos magwawalis rin ho sa labas. Tama. Alam niyo, ang ginhawa ng mga buhay niyo dito sa bahay na to. Pero, bakit po kami nandito? Tori, huwag nang pasaway. Alam mo naman, di ba, nasabi ko na yun sa'yo. Yun na yun. Pero, bakit kailangan niyo po kami nandito po kami? Billy, di ba sinabihan na kita? Aawatin mo tong kasama mo kapag kung ano nang tinatanong. Alam mo naman, ayoko na bad trip. Alam niyo naman, ayokong ginagamit to sa inyo. Tori, huwag na makulit. Miss Yvonne, sorry po. Huwag niyo na gamitin yan. Ikaw, ayoko na maraming tanong, ha? Naintindihan mo? Kung ayaw mong gamitin ko to sa'yo. Ang mahalaga, inaalagaan ko kayo dito. Pinapakain ko kayo. Dinadamitan. Nakakapaglaro pa nga kayo dito, di ba? Ayan, naarawan pa kayo. Alam nyo, ang swerte nyo pa. Kumpara doon sa mga bata sa labas. Kaya magpasalamat kayo, ha? Bakit po ba ayaw niyo na lang po kami pauwiin? Ano po bang gusto niyong gawin namin? Bakit po ba kailangan niyo kami? Talaga bang sinusubukan mo ko, ha? Miss Yvonne, tindihin niyo na lang po si Tori. Nananaginip po kasi siya, inaatake ulit siya ng anxiety niya.
Pagpasensyahan niyo na, Miss Yvonne. Hindi excuse yun. Para kulitin niyo ako, ha? Kaya ikaw, Tori, kapag hindi mo inayos yung ugali mo, makakatikim ka sa akin. Gusto mo ba yun? Pagpasensyahan niyo na kami, Miss Yvonne. Sorry po. Sorry po. Ikaw, Tori, ano ang gusto sabihin mo? Sorry po. Yan. Alam mo naman pala eh. Andali naman akong kausap. Isa ayusin nyo lang, ha? Tapusin nyo yung pagkain nyo, bilisan nyo. Marami pa kayong gagawin. At dapat, ang lagi nyo lang sabihin sa akin, salamat. Salamat, Miss Yvonne. Yun lang. Okay? Baby, ano ko na dito? Gumawa na tayo ng paraan. Tumakas na tayo. Ayoko na dito, Ate Billy. Ate Billy, ayoko na. Magpagtiis ka, ha? Magpagtiis. Christy, Ma, kamusta si Jeremy? meron po siyang 5 stitches sa noon niya, pero okay naman po ang lagay niya sa ngayon. Naawa lang po ko sa kanya, Ma, kasi kanina nung tinatahi yung sa noon niya, iyak siya ng iyak eh. Kapit na kapit po siya sa akin. Ayoko naman pong iwan. Ayoko rin namang bitawan yung bata. Awa lang talaga ako kay Jeremy kasi sakit talaga nung nangyari sa kanya, Ma eh. At Ma, doon ko po na-realize na tama lahat ng sinasabi ninyo sa akin. Meron pa akong isang anak bukod kay Tori na nangangailangan din ng oras at ng atensyon ko. Hindi na po ako mawawala sa focus, Ma. Ayusin ko na po yung buhay ko. At anak, sigurado ako na yan din ang gugustuhin ni Tori sa kanyang kapatid. Okay? Apo, Ma. Tama po kayo. O, na-inform mo na ba sila yon? Hindi pa po matawagan ko lang, Ma. Excuse me. Okay. Ate Billy. Ilang araw na tayong ganito. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. Ano kaya yung plano sa atin ni Miss Yvonne? Sorry, hindi ko rin alam. Lagi siyang nandito. Parang hindi siya nagtatrabaho eh. Saan kaya siya kumukuha ng pera? Pakiramdam ko, trabaho niya lang. Bantayan tayong dalawa. Kaya nga. Paano tayo makakalabas? Matagal na ako nag-iisip. Kung tutuusin, Tori, napapansin mo yung gate? Wala namang nagbabantay niyan. Kaso, nakapadlock yan. Sinususi yan ni Miss Yvonne para hindi tayo makatakas. Alam ko kung nasan yung susi. Opo, madam. Okay naman po sila. Ano po ba yung susunod kong gagawin? Sige po, madam. Hintayin ko na lang po yung susunod yung ipag-uutos. Sige po. Kunin na natin yung susi for... Huwag kang maingay, Tori. Ate Billy, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi dito. Tori, anak ko.
Pero Tori, nasa isla kasi tayo. Hindi natin sigurado. Sabihin natin makalabas tayo ng gate. Hindi natin alam paano uuwi sa mga magulang natin. Hihingi tayo ng tulong pag nakalabas tayo. Maghanap tayo ng cellphone. Tori, kinakabahan ako. Paano kung ikaw yung madamay? Ate Billy, kaya natin to. Hindi tayo makakaalis dito kung hindi tayo gagawa ng paraan. Tama ka. Te, dati akong kalasag. Dito ko gagamitin lahat ng tinuro sa akin ni tatay. Mamaya, hahanap tayo ng pagkakataon. Tori, tatakas tayo. Magpulis na tayo ulit. Baka makita tayo ng cellphone. Oo, hindi ko nakalimutan. Darating ako. Pasensya na napaaga ako, Leon. Maaga kasi natapos yung meeting ko. Okay lang naman na malate kayo basta kung makarating ka. Oo, sige. Pupunta na ako, ha? Pupunta na ako. Sige. I'll see you later. Sana kami pa rin ang tatay mo ang magkatuluyan sa Hulabili. Kahit wala ka na, mabubuo pa rin ang pamilya natin. Christy, Leon, nasan ka? may pinuntahan lang ako. Isa pang meeting. Bakit? Leon, kasi may nangyari kay Jeremy. Oh, ano nangyari kay Jeremy? Nabagok yung ulo niya. Nandito kami ngayon sa ospital. Okay, kamusta ang lagay niya? Okay naman na siya ngayon. Pero masakit lang talaga yung tahi sa noo niya. Christy naman dapat sinasabihan mo ko kagad. Alam ko, pasensya ka na talaga. Sige, dyan na lang tayo mag-usap. Pupunta na ako kagad, ha? Sige. Sorry ulit, Leon. Di pa ba sapat mga luha sa aking mga mata? Binigay lahat ng kaya sapagkat iniibig ko siya. Di mo ba matatanggap? Siya'y para sa Ate Billy, bilis. Bilisan mo, Ate Billy. Makakatakas na tayo. Makakita ko na sila mami at daddy. Ate Billy! Ate Billy, teka lang. Paano na tayo makakaalis dito sa isla na to? Saglit.
Sir! 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 Sir, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo po kami makabalik sa mga magulang po namin. Tulungan niyo kami makaalis sa isla na to. Teka. Paano ba kayo napunta dito? Ba't napalayo kayo sa magulang ninyo? Nalunod ho kami, tas nawala ng malay. Pagising ho namin, andyan na ho kami. Sa bahay na yan po. Kinukulong po kami ng babae dyan. Sir, parang awan niyo na Kinidnap niya po kami. Tulungan niyo kami. Maniwala ho kayo, sir. Sige, tutulungan ko kayo. Sumama kayo. Tara. Ay, sir. Diyan po kami galing. Ayoko na pong bumalik dyan. Ganun ba? Pues, kakusama natin. Tara. Sir, ay, hiramin na lang ho namin yung cellphone niyo. Tatawagan ko na ho. Yung mga magulang namin. Hindi na kayo makulit. Sumunod na lang kayo. Diyan nga ho kami galing! Diyan po kami galing. Gusto na kami. Tama na yan! Tika na! Kayong dalawa, ha? Ang kukulit ninyo ha? Akala nyo ganun kadaling makatakas sa lugar na to? Kayong dalawa, pumasok kayo sa loob! Masok na yun! Dali! Ano na? Ano mo, Sumunod na kayo! Pinupuno nyo ako eh! Ang bait-bait ko sa inyo! Pasok! Sige na! Sumunod na kayo! Pasok na! Bilisan mo kasi! Ang bagal mo eh! Pasok! 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 Ang makulit! Anak, nilalamig ka ba? Hi! Hi, Hello, Ma. Jeremy. Si Lola nandito na. Binilan muna kita ng merienda at baka gutom ka na. po. Hello, my baby. Si Lola. How are you? Feeling better? Huh? Oh, si Leon. Umalis na? Ay, hindi po, Ma. May binili lang. Babalik naman din daw po agad. Sabi ko nga kahit hindi na kasi pumayag na rin yung doktor na ma-discharge tayo mamaya. Okay, great. Talagang mahal na mahal nila yun itong si Jeremy, ano? Kung sa pagiging ama kay Jeremy, Ma, wala na po talaga akong hihilingin kay Leon. Yung bilang kaibigan, hanggang doon na lang ba yun? Hanggang na lang yun, Ma. Hindi pa yata ako handa na isipin na may posibilidad na maging kami ulit. Kahit wala na si Jordan, ako, yung isa naman na yon, mula nang mawala si Tori, nawala na rin siya parang bula, ha? Ni hindi ka man lang tinatawagan, ni hindi ka man lang chinecheck kung ano na nangyayari sa'yo. Hello, buhay ka pa ba? Ano ba yon? Para ka inabando na? Hayaan na natin siya, Ma. Kahit naman wala na kaming relasyon ni Jordan, magulang pa rin kaming dalawa ni Tori. Okay na yun? Oo nga, nandun na ako. Pero sana man lang, hindi ba, na paminsan-minsan nagpapakita siya, nagpaparamdam siya. Nung nawala si Tori, bigla na rin siyang umalis. Ano ba yun? Parang wala naman kayong magandang pinagsamahan, ha? Eh, syempre, Ma, nahihirapan din naman yung tao. Pareho lang kayong nagduro sa anak. Ang nakakasama lang ng loob eh yung parang bigla ka na lang niyang iniwanan sa ere. Ano ba yun? Hindi katulad ni Leon. Okay, sabihin na natin, marami siyang pagkakamali na nagawa. Marami siyang mga kalokohan na ginawa sa panluloko niya sa'yo. Pero at least nandyan siya. Lagi pa rin siyang dumadamay sa'yo. And because of that, nabubura na lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya. Ganun sana. Alam ko naman po, Ma. At na-appreciate ko lahat ng ginagawa ni Leon. Oh, Pero, nag-aalangan ka. Why? Because nandyan si Hana. Oh, am I right? Hana, pasensya ka na, hindi ako nakapunta sa lunch natin kanina. No need to say sorry. Naintindihan ka naman. Kamusta si Jeremy? Maayos na. Buti na agapan, nadala siya agad sa ospital.
Sabihin mo kay Christy, nag-iisa na lang yung anak niyo. Ingatan niyo pareho. I'm sorry. That was a bad joke. Ayos lang. Alam mo, naisip ko si Billy kagabi. I'm sure na matutuwa siya. Kasi nakikita niya na maayos na tayo ngayon. Bakit? Maayos naman tayo noon pa. Yes, but last night, Yung nangyari kagabi, Hana. Ayoko lang isipin mo na may kahulugan yun. may kahulugan naman. Pero hindi pa kasi ako handa. We're just two adults that had sex. That's it. Hana, pasensya ka na. Ha? No. Hindi mo kailangan. Sorry. Ginawa lang naman natin yun kasi parehas tayong nag-grieve kay Billy. So we needed to release the tension and the grief. Salamat. Buti naiintindihan mo yung... Of course. Yun naman ang role ko sa'yo, diba? Intindihin ka. Tayong dalawa lang naman ang magkasama. Wala na si Billy. We should be there for each other. Is there anything else you need, Leon? Kasi kung wala, I think you should go. Hindi ko maintindihan bakit sa lahat ay siya pa ang napili mong ibigin. Sa akin siya, o sa akin siya. Hindi na lang. Dumating ako. Kundi natakasan ka ng mga to. Lagot ka kay madam. Nakakadismaya kayo eh. Akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Ayaw na po namin dito. Gusto na po namin umuwi. Nangod! Wala talaga kayong utang na loob! Alam niyo ba na kung hindi dahil sa amin, kung hindi namin kayo sinagip doon sa dagat, ay nalunod na kayo, patay na kayo ngayon! Talaga ko bang sinagip niyo kami ang kinidnap? Sumasagot ka pa, ha? Kahit alin doon sa dalawa, utang niyo pa rin sa amin ang buhay niyo! Ano po ba kailangan niyo sa amin? Malalaman niyo rin sa tamang panahon! Gusto ba para ako niyo, no? Pakawalan niyo, no, kami. Ang bait-bait ko na nga sa inyo, pero binaliwala niyo, kaya ang parusa ko sa inyo, paghihiwalay ko kayong dalawa. Uy, matadali ka kayo! Esteban, tumigil! Esteban, tumigil ka! Sorry! 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 Tama na! Tama na! Tama na! Magaling kayo! Pasok yan! Sorry! 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 Tumigil ba? Wala ka nagagawa, ha? Nagagawa niyo na! Bilisan mo! Sorry! Sorry! May sarili kang ulo eh! Sorry! Magkikita pa tayo! Babalikan kita, ha? Talagang umahasa ka pa, ha? Simon, malawa. Hindi. Bilisan mo! Dali, bilisan mo! Sorry! Hanggang kailan niyo ako ikukulong dito? Depende. Kapag nagtino ka na. Simon, nakikiusap po ako. Kahit wag niyo na lang ho kami paghiwalay ni Tori. Kahit niyo na lang ho. Sige na ho, Simon. Gagawin ko po lahat ng utos niyo. Ako na po gagawa. Sige na ho, Simon. Totoo ba? We, ikaw niloloko mo ako eh. Ang totoo, kaya gusto niyo na naman magsama para makapagplano na naman kayo kung paano niyo ako tatakasan. Pues, di na mangyayari yun. Bakit ho ba ang sama-sama niyo? Bakit ho? Ano po ba kailangan niyo sa amin? Wala naman ho kami ginawa.
Bakit yung kami kinukulong dito? Bakit? Ano po ba kailangan niyo sa amin ni Tony? Miss Bon, sabihin niyo na lang! Sir! Sir! Miss Bon! Aliman! Aliman! Buksan niyo ito! Aliman! Ate Aliman, maawa ko kayo sa amin! Tumahimik kayo! Parusan niyo yan! Ha? Tama na! Tama na! Tumigil na kayo! Wala kayong magagawa! Buksan niyo po! Ayoko po dito! Aliman, panahawa niyo na ako! Aliman, maawa naman po kayo sa amin! Ay, Luis, tama ka na naman. Nagpakagaga na naman ako. Kamasa talaga ako. Mabuti na rin to. At least malinaw yung relasyon niya ni Leon. Anong relasyon? Butikol? Hindi ko na alam kung bakit... Bakit kumakapit pa rin ako kay Leon? You know, if there's one thing I learned in life, mahirap talaga kalaban ng puso. Hindi lang talaga ako marunong mag-give up. It helped me with my business. Kaya nakarating ako dito. Kaya wala naman ako inaatrasan. There's no challenge that I would face. Pero pagdating sa puso ko, hindi ko alam kung paano ako lalaban. Actually, kung tutuusin, isa lang naman yung hurdle namin ni Leon. Ano? Hindi ano, Eunice, sino? Walaan mo kung sino. Si Christy. Si Christy ang hurdle namin. Kaz, ready ka na? Alam mo, ilang araw lang ako nagpahinga pero ready na talaga ako bumalik. Namiss ko yung pagtuturo. Buti nga nandito ka na. Iba kasi talaga pagkasama kita eh. Siyempre, ikaw nakakaalam ng business side ng school natin. Tsaka, vision mo, Christy, dito posible kung wala ka, di ko kaya. Ano ka ba? Ang swerte ko nga sa'yo. Nalagaan mo tong business natin nung absent ako. Salamat ka sa... Sakto nga yung pagdating mo, Kaz. Kasi sa Friday, family day na natin yun. Di ba, idea mo yun bago ka mag-leave? Dapat nandun kayo. Grabe yung program na hinanda ko. Oo naman. First event ni Jeremy to sa school natin. So talagang nandyan kami. Pamangkin ko. Diba? First event. First event, first family day. Si Leon ba makakapunta? Bakit naman hindi? Andun yung anak niya, kaya sigurado ako pupunta. Yung anak at saka yung chance na makasama ka. Siyempre pupunta yun. Alam naman ikaw tumigil kasi mga pagaganyan mo. Joke lang. Good vibes lang. Halika na nga, mag-ayos na tayo dun sa classroom. Baka May ipapa-approve pa akong booth sa family day. Okay, Tulungan mo ako, please. sige. Christy. Ano yun? Baka kasi may estudyanteng nakalimot baka balikan niya. Sinong igagawa mo? Si Daddy po, Lola. Gusto ko pa kasi siyang bigyan ng something na parating ay susuot. Para malaman niya po tayo. Because mahilig kasi gumawa si Tori ng mga ganito eh. Nais ko na siya once. Hayaan mo na, Kaz. Just keep it. Baka may maghanap. Yeah. Tara na. Okay, halika na.
Rosa. Uy, Celia. Ay, hindi mo ba alam? Ang aga niya umalis. Naka-costume pa nga eh. Costume? Bakit siya naka-costume? It's not even Halloween. Nagpunta siya sa school ni Jeremy. Family day nila. Doon mismo sa school ni Christy. Tawag nga ng tawag si Christy kanina eh, para ipaalala na may event. Talaga ba? Pagdating sa puso ko, di ko alam kung paano ako lalaban. Isa lang naman yung hurdle namin ni Leon. Si Christy ang hurdle namin. Sige po, thank you. Uy, Hana. Naku, nagselos pa yata. God, grabe yung pagod, no? Pero worth it naman, di ba? Tingnan mo yung mga batang sesaya kasama ng mga magulang nila. Ang cute-cute pa eh, no, Net? Alam mo, darating ang araw, yung mga bata dito magsisilakihan na yan. Tapos, ang event mo, magiging core memory, happy memory nila. Eh, ikaw naman yung may idea nito. Ano ka ba? Gusto ko ng popcorn. Kuha tayo popcorn, gusto mo? Mamaya, actually, masarap din yung juice natin, ha? Ay, syempre, happy talaga. Tingnan mo yung mag-ama mo, hindi nagpahuli. Tingnan mo naman tong dalawa. Para kayong magpe-perform. Parang magpe-perform, pero ito parang mukhang kalasag. Ano? Oy, no, Net. Eh, Ang bata siyempre pa. pinaghandaan namin to ni Baby Jeremy Boy. Saka tapos na yung yugto na yun. Paglaki nito ni Jeremy Boy, ano gusto mo maging? Di ba nabi? Ha? Ano gusto mo? Oh, gusto niya maging doktor. Ah, bigtang inaanak ko Galing naman ng anak ko. Ah, Christy, kung hindi ka masyadong busy, baka pwede ba kitang abalahin? Gusto ko lang sana magpa-picture tayong tatlo para magkasama tayo na isang pamilya. Sige na. Okay ka lang? Hindi na kayo habang wala pa. Oh, sige. Go. Picture tayo. Come on! Picture tayo, Jeremy. Ayun, no? Yan, sakto. Wala nang tao. Picture tayo. Ay, Smile tayo, anak, ha? oo. Okay lang. Picture. Ready. Yan, no? Yan na. Ayun, no? Smile tayo, okay? Kaya Smile, tayo ng Jeremy. sombrero, di ba? Hindi ba't mula pa noon Oh, waki Waki naman. Paano natin? Labas mo yung dila. sa panahon No, yeah. na ang pag-ibig Wala pa. sa akin lang alay. Oh, kuha si Mami ng hat, ha? Para turn ako sa inyo. Pabuhatin mo nga muna. Pabigat na. Aray ko. Yan. Eh, mama ka. Yan. Ayusin natin, ha? Ayusin natin. Sa akin siya, oh sa akin siya. Kinilig ka? Kinilig. Pagod ka na? Si Jeremy. Andyan lang. Kasama ni Nunet. Magbabanding daw muna yung dalawa. Nangihina ka. Hindi. Ano lang. Medyo nalulungkot lang. Bigla ko kasing namimiss si Tori, eh. Ayos lang yan. Ako nga, araw-araw kong naaalala si Billy. Parang tumitigan yung mundo ko. Nalulungkot ako, pero kailangan bumawi eh. Kaya
nasanay na rin na yung pakiramdam ko, ganito na lang lagi. Tama ka. Hindi na nga siguro talaga mawawala to, no? Pero alam mo, Leon, napakaswerte natin kasi kahit wala si Billy tsaka si Tori, mabuti na lang nandyan si Jeremy. Kahit pa paano nababawasan yung pangungulila natin. Dumi mo pa rin uminom. Ano? Oh, tama mo na si Jeremy. Sige. Ha? Ayos ka lang? Oo, Sige. sige lang. Ano ginagawa mo dito? Bahan ka daw. Inalam ko kung anong ginagawa mo dito. Alam mo naman, Hana, na evento ng anak ko at ni Christy, hindi ba? Event ng anak mo? O event na ni Christy? Aba, huwag mo nang gawing problema to, Hana. Ano ba? Ganun ka pa, oh. Sweet. Huwag kang manggulo dito, kaya tara na. Tawa naman ako. Akala ko may usapan tayo. Akala ko hindi ka pa ready mag-commit. Kaya tinanggap ko. Tinanggap ko. Na yung nangyari sa atin, binaliwala ko. Doesn't mean anything. Mas makikita kita dito. Kasama mo si Christy. Anong intention mo sa kanya? Ha? So pag si Christy, may commitment ka. Pag ako wala? No. Dahil sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal ko siya. Sarah, mais ka. Bitawan mo. Napaka-unfair mo. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo. Para hindi ka na umasa sa akin. Malis ka na dito. Smile kay Tita Nanette! Yay! Congratulations! Here, anak. Paano, anong ginagawa mo dito? Tinignan ko yung pa-event mo dito sa school mo. Ganun pala no, pag school owner. Pwede kang gumawa ng event kahit wala naman talagang event. But I have to give it to you. This is a nice way for parents to bond with their kids. Well, yun naman talaga ang aim namin, Hana. Yun pa talaga? Hana, doon ka ba talaga pupunta? Kasi sa pananalita mo, nakakaramdam na ako ng selos. Christy, tapatin mo ako. Anong intention mo kay Leon, ha? Bakit pinapaasa mo na naman siya? Pinapaasa? Ano talaga ba yan ang tingin mo? O, baka naman yan ang gusto mong isipin para mabigyan mo ng rason kung ano mong ginagawa mo kay Leon ngayon. Christy, wag mo na i-deny. Makita ko kayong dalawa. Anong wala kaming ginagawang masama? At saka please, okay, huwag kang umasta na para kang asawang inagawan. Dahil wala na kayo ni Leon, matagal na. Magiging okay na dapat kami ni Leon. Naayos na namin. Pero ito ka na naman. Pagsiksikan ka na naman. Gagawa ka talaga ng paraan para sirain kami. Wala akong ginagawa para ilayo sa'yo si Leon. Okay? Baka siya na mismo ang lumalayo sa'yo. Dahil ayaw niya na sa'yo. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Christy.
Madali kang sirain ito. Hana, talaga bang tinetreten mo ko sa sarili kong lugar? Do you need convincing? Okay. Miss Salcedo, congratulations for such a wonderful, successful event, right, everybody? Palakpak kayo! Palakpak kayo, guys! Congratulations! But I have a question. Diba, in a school, you're supposed to teach values, right? Do you teach family values to the children? I bet you do. But I heard a rumor. Totoo ba, Miss Salcedo, na nabuntis ka kay Jeremy nang kasal ka pa sa ibang lalaki? Totoo kaya yon? Kasi ako, ayokong papasukin yung mga anak ko sa school na ganyan yung teacher. Napaka-classless. Tumigil ka na. Ano? Please, tumigil ka na, okay? Kasi pagsiksikan ka. Kung may problema kayo na Leon, labas na ako doon. Mahanap na lang tayo ng ibang lugar para mag-usap ng maayos. Hindi na naman mabubuo na dapat yung pamilya ko. Pero dahil sa'yo, hindi na naman. Mana, mag-usap na lang tayo sa tahimik na lugar. Halika, nandito. Tumabas ka na. Tawarin mo ako. Ano? Bitaw ka. Hana, pasensya ka na. Halika na. Tutulungan ka. They're just talking, okay? Leon, pasensya ka na. Hindi ko sinasalita kasi bigla na lang niya akong kinumpronta. Aksidente naman lahat ng nangyari. Gusto ko na sana mag-usap kami sa labas kasi titingin na yung mga tao. Come on, Christy. Nakita nilang lahat, oh. Nakita nilang lahat yung ginawa mo. Huwag ka na magpaka-righteous. Bahana. Wala akong ginawang masama sa'yo. Aksidente lang lahat ng nangyari niya. Excuse me, babalikan ko na lang yung anak ko. Let her be. Lumabas ka na. Amoy alak eh. Ayos ka lang. Totoo lang, Leon. Di talaga eh. Nabigla talaga ako sa ginawa ni Hana. Pasok siya dito kung ano-anong masasakit na pananalita yung sinasabi niya. Tik na kami, ito na lang. Papatol na sana ako, pero nagtimpi na lang talaga ako sa kanya. Ay, pasensya ka na. Nakita ko na kanina si Hana eh. Dapat pala pinauwi ko, di ko naman alam na hahantong sa ganito. Alam mo, Leon, kung may problema kayo ni Hana, labas na ako doon. Ayusin niyo na kayong dalawa. Kasi bukod sa masakit yung mga sinasabi niya, hindi niya pwedeng gawin yun. Wala naman na dapat siyang pagselosan eh. Ang tagal na nating tapos at naka-move on na rin tayo pareho. Diba? So, kailangan mo na lang i-explain sa kanya yun para hindi na rin siya sumugod dito next time. Lalo na nakakahiya. Mga estudyante ko, mga nagulang nila. Sige, huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko na lang si Hana, ha? Salamat. Miss yung mami. Miss na po kita. O, ayan ha. Masarap yung hinanda akong pagkain. Kahit na buwisit kayo sa buhay ko, eh nagmamalasakit pa rin ako sa inyo. Miss Yvonne, kailan niyo po ba ako palalabasin dito? Eh, pag natino ka na. Miss Yvonne,
Ayoko na po dito. Takot na po ako eh. Eh, ganun talaga. Kailangan mong magdusa para malaman mo na ang pagtakas sa akin ay isang malaking kasalanan. Gusto ko na po makita si Ate Billy, Miss Yvonne. Madali naman akong kausap. Basta tuloy-tuloy mo lang yung maayos mong pag-uugali. Baka naman. Pero ngayon, magtiis muna kayo. Kain ka na. Palakas ka. Malay mo, makita mo na siya. Sige na. Ano, nakapagmuni-muni ka na ba? Napag-isipan mo na ba kung gaano katindi yung kasalanan niyo sa akin? Bakit niyo ba kami ginaganito? Ay, tanong na naman siya. Sino ho yung parati niyong kausap sa telepono? Yung madam niyo, boss niyo ho ba siya? Siya ho ba yung nagpakidnap sa amin ni Tori? Baka. Ano po ba talagang kailangan niyo sa amin? Balang araw, makikita niyo din si Madam. Siya na mismo ang magsasabi sa inyo ng lahat. Eh baka nga kahit hindi niya sabihin, o i-explain, makikits niyo din. Bakit ho? Secret. Kulit mo talaga. Sobra. Kain na! Hindi ka na dapat pumunta doon sa event eh. Bakit ba kasi kailangan mo pang kumprontahin si Christy? Ano bang problema mo sa kanya? That's not true. Walang confrontation na nangyari. Pumunta ako doon kasi kinausap ko siya ng maayos. Okay, tapos she grabbed my hand and then natumba na ako doon sa mga may popcorn, whatever. Natapunan ako ng popcorn. You know, kung kinausap niya ako ng mahinahon, hindi na sana ako napahiya sa harap ng maraming tao. Ay, naku, ano, bakit hindi mo na lang kasing aminin sa akin na galit ka kay Christy? Dahil sinabi ko sa'yo na may gusto pa ako sa kanya. So now you're calling me a liar? Ba't ba kasi mas pinaniniwalaan mo yung Christy na yun? Hindi mo ba naaalala na siya yung dahilan kung bakit nawala yung anak natin? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mong sisisihin si Christy sa pagkamatay ni Billy? Hindi naman niya kasalanan yun. Wala may gusto nun dahil aksidente yun. O ngayon, paano kita kakampihan kung ganyan pinapakita mo sa akin? Paano kita papanigan kung ganyan ang ugali mo? Bakit kaya tayo pinatawag ni Ma'am Audrey? Sasabihin niyo na yung gagawin kina Tori at Billy. Ay, si Ma'am. Ma'am, good afternoon po. Kamusta ang mga bata? Okay naman po sila. Kasalukuyan ko po silang pinarurusahan. Good. Madam Audrey, tara na po. Baka hinahanap na po kayo ni Sir Franco. Pwede ba, wag ninyo akong madaliin. Napakalapit lang ng private island ng sir ninyo dito. I'm sure hindi tayo gagabihin. Sino po ba sila? Kilala niyo po ba? Akala po namin wala kayong naaalala sa nakaraan niyo. Hindi ba may plano kayo magpakasal dalawa? Meron din kayong sinusuportahang pamilya sa probinsya, tama? Opo, madam. Bakit niyo naitanong? Paano kung sabihin ko sa inyo na I'm willing to pay you on top of what Franco is already paying you if you agree to work with me? Talaga po, madam? Sige po. Ano po bang gagawin? Simple lang. Sundin niyo lahat ng iuutos ko and make sure na walang malalaman si Franco. Then I'll make sure na the both of you will have enough money to start your own family. Masusustentuhan niyo pa yung mga pamilya ninyo.
Sige po, madam. Basta kayo na pong bahala sa amin, ha? Ano po ba yung ipapagawa niyo? Nakikita niyo ba yung dalawang batang babaeng yon? Gusto ko, tangayin niyo sila. Pero, madam, Teka lang, madam, ha? Tuloy mo, ano ba? Huwag ka nang umangal. Sayang yung kikitain natin. Ano ka ba? Tsaka, ang dami mo nang nagawang kalokohan doon sa dati mong among drug lord bago ka nakarating dito kay Sir Franco. Huwag ka nang malinis dyan. Gusto mo kong pakasalan? Gawin mo to. So, what's your decision? Sige po, madam. Gawin po namin. Kaya niyo na yung speedboat. Sige po, madam. Madam, ayun sila! Kunin ninyo, bilisan ninyo. Hindi pwede mamatay ang mga yan ang hindi ko sila napapakinabangan. Tara, umalis na tayo. Baka may makakita pa sa atin. Sino ang mga batang yan? Ano ang nangyari sa kanila? Mga anak sila ng tauhan natin dito sa isla. Siguro nagsiswimming sila sa dagat nung naabutan sila ng masamang panahon. Buti nga nakita agad namin nila Yvonne nung pabalik kami dito sa isla. Dok, pwede ba tayo mag-usap? May hihingi na sana akong pabor sa inyo. Baka pwedeng huwag na natin tong ipaalam kay Franco. Ayoko kasing pagalitan niya pa yung mga magulang ng bata dahil sa kapabayaan nila eh. Baka matanggalan pa ng trabaho, lalo lang maghihirap. Sige po, Ma'am Audrey. Excuse me po. Okay, thank you. Danilo, Yvonne. Madam. Kapag okay na ilagay nilang dalawa, dalhin ninyo sila dun sa abandonadong lighthouse sa kabilang parte ng island. Sige po, madam. Ikaw na yung magbantay sa kanila. Okay, Yvonne? Ako na bahalang humanap ng dahilan kay Franco kung bakit hindi ka makapagsilbi dun sa mansyon. Opo, madam. Siguraduhin ninyo na hindi sila makakalabas ng compound. At walang kahit sino dito sa isla ang makakakita sa kanila. Lalong-lalo na si Franco. Naiintindihan ninyo? Ako na pong bahala, madam. Gusto niyo po ba i-inform ko kayo pag nadala na namin sila doon para mapuntahan niyo sila? Hindi. Ayoko. Hindi pa nila pwedeng malaman na ako nakakuha sa kanila. Sige na. Antayin niyo sila. Sige, madam. Marami pa kaming pagdadaanan. And I want them strong, healthy, and afraid. Madam, pinaghiwalay ko na po ng kulungan yung dalawa para turuan ng leksyon. Binidyohan ko na din po para makita niyo. Walang epekto yung mga effort mo sa amin. Wala! Dahil nagmamahalan kami ni Jordan. Kahit kailan, ha? Hindi ko hahayaang maghiwa-hiwalay kami. Dahil sa'yo, Christy, iniwan ako ni Jordan. Sinira mo ang kaligayahan ko. At dahil naman sa'yo, Hana, muntikan na akong mamatay. And now, I look like a freak. Parehong malaki ang kasalanan ninyo sa akin. Dahil sa inyo, nagkalayo kami ni Junior. Kaya pahihirapan ko rin ang mga anak ninyo para gantihan kayo. And when the time comes, ako mismo ang papatay sa mga precious daughters ninyo. Ipapa-experience ko rin sa inyo ang impyernong pinaranas ninyo sa akin. Christy. Ma, Alam mo ko na, anak, kanina pa ako nag-iisip eh. Ano ba talaga ang problema ng Hana na yan sa'yo? Dahil ba ikaw ang sinisisi niya sa pagkawala ng anak niya?
Apa, hindi lang siya ang nawalan. Ikaw din. Pero hindi mo kasalanan yun. Sa tingin ko, Ma, hindi lang yun yung rason eh. Halata naman kay Hana na pinagseselosan niya pa rin ako hanggang ngayon. Ewan ko, siguro man nakita niya kami na nagkakamabutihan ni Leon. Siguro iniisip niya na higit pa sa pagiging magkaibigan ng namamagitan sa aming dalawa. Ay, kung ganyan pala yung sitwasyon, dapat mas mag-ingat ka. Kung noon ginulo ni Shaira ang buhay mo, baka mas higit pa ang danasin mo dyan sa babaeng yan. Alam mo, anak, malakas ang kutob ko, ha? Na mas mahirap at matinding kalaban si Hana. Bakit? Una, pailalim siya kung umatake. Pangalawa, dati siyang kalasag. At pangatlo, marami siyang pera at maimpluwensya siyang tao. Maayo ko naman talaga ng gulo. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na makakaapekto sa pinapatakbo naming eskwelahan ni Nonet. Sana talaga kasi mahimasmasan na si Hana eh. Kasi wala naman na akong nararamdaman para kay Leon. Wala na talaga, as in, zero. At saka kahit hindi maganda yung paghihiwalay namin ni Jordan, parang siya pa rin kasi, Ma eh. Siya pa rin nilalaman ng puso ko. You know, hindi talaga ako naniniwala kay Christy pag sinasabi niyang ayaw niya kay Leon. I agree. Di ba yun yung strategy ng mga companies na nakikipag-merge? Kunwari, ayaw magpa-acquire sa umpisa, pero nagpapataasan pala ng value. Which is what Christy is doing. She's playing hard to get para habulin siya ni Leon. I've invested way too much in Leon para lang mapunta siya sa iba. Nung iniwan siya ni Christy sa altar, I was there para damayan siya. Nung namatay si Billy, kami din siya nag-comfort sa isa't isa. We even had sex for crying out loud. Kung sa tingin ni Christy, hayaan kung mapunta sa kanya si Leon, nagkakamali siya. I brought so many competitors in the business to their knees. Walang laban si Christy sa akin. So what's your game plan? Ano bang ginagawa natin pag may competitors tayo na sinusubukan kunin yung mga clients natin? 1, we apply pressure. 2, sinisira natin yung credibility nila. And 3, we take all their resources. And that's exactly how I want to beat Christy. Madam, hanggang kailan po ba natin sila ikukulong? Ano po bang plano niyo sa mga bata? Reporter ka ba? Bakit ang dami mong tanong? Di ba kasama sa bahid ko sa'yo yung pananahimik ninyo? Kaya ikaw, itikom mo yung bibig mo at sundin mo na rin yung utos ko. Sige po, pasensya na po. Basta ituloy nyo na yung ginagawa ninyong pagpapahirap sa 2 kutong lupa na yan. Pero wag ninyong hahayaang mamatay. Dahil hindi pa ako tapos paglaruan sila. Gusto ko munang sulitin yung paghihirap ko para madala sila sa isang to. Sige po. Carls, huwag mo na lang silang pansinin, ha? Teka. Mrs. De Luna, saan po kayo pupunta? Masama po bang pakiramdam ni Samantha? Hindi. Nag-decide kami ng husband ko na lilipat namin ng school si Samantha. Ma'am, bakit po? Dahil nandun ako nung family day, Miss Salcedo. Narinig ko ang mga sinasabi sa'yo ng babae. Ayokong ma-expose ang anak ko na to sa school ninyo na maraming ginagawang pagkakamali. At ayokong makalaro ni Samantha ang anak mo, na anak mo pala sa labas. Mrs. De Luna,
Pakawalan niyo na ako. Aling Yvonne. Sorry. Sorry. Si Tony ho. Pasensya ka na, ha? Eh, talagang si Danilo, mabigat talaga ang kamay. Ba't ka naman sumamakatingin? Dapat nga mag-thank you ka pa eh. Kasi tinapos ko na yung parusa nyo. Sana naman, madala na kayo. Hindi na kayo tatakas. Kasi sa totoo lang, nahihirapan din ako kapag napaparusahan ko kayo. Kaya please, last na to, ha? Miss Yvonne, paano ho kaya kung si Tori ho pakawalan niya na? Kahit si Tori lang ho, ako ikulong niyo na lang ako dito. Aling Yvonne, mayaman ho yung nanay ko. Babayaran niyo sorry ha. Pero kahit gustuhin man namin kayong tulungan, hindi talaga pwede. Kasi kami naman yung mayayari sa amo namin. Kaya, ganito na lang, magpakabait kayo. Okay? Para maayos yung buhay niyo dito. Ganun lang kasimple. Para pag good girls kayo, hindi kayo mapapahamak. Pero pag pasaway kayo, talagang mapipilitan kaming bigyan kayo ng leksyon. Huwag natin paabutin doon, ha? Sige na, pahinga ka na. Sorry ulit, ha? Sara mo na. Bakit? Masakit? I saw this video online. May isang parent yata na nag-post eh. I thought we could find it useful. Pwede mo bang gawing viral yung video na to? But make sure that hindi na matitrace kung saan nanggaling yung video. Sige po, HNR. Good. But, you know what? Mas madami pa yung views and engagement na to if we make it a meme. You're onto something, Ines. Why don't we give it a clickbait title? Like something like, would you let your child be taught by this teacher na questionable yung morals and values? Something to that effect. Kaya? This is so fun. Alam mo, Ines, what I love about social media? With just one click, kaya mong sirain yung competition mo without getting your hands dirty at all. Temeldi, pakihatid na si Jeremy sa kwarto. Anak, good night ka na kay Lola. Good night! Good night, my sweetheart. Oh, kiss Lola. Mwah! And, mwah! I love you. I love you. Good night. Pati kay tita. Good night. Good night kay tita. Kay tita. Kay tita, good night. Nahihiya na. Mami, good night, anak. Good night. Sleep well, ha? Thank you, ate. Na lang. Ako na ba? Yung tubig niya rin, ha? Good night. Salamat. Good night, baby. Bye. Thank you, ate. Ma, yung sa school naman namin, isa-isa na kasing nagsisialisan yung mga estudyante namin ni Nonet. Sa tingin ko, hindi nagustuhan ng mga magulang yung pinagsasabi ni Hana tungkol sa akin nung nagkasagutan kami. Iniisip tuloy nila na hindi ako magandang ehemplo sa mga bata. Anak. Ma, pati si Jeremy, apektado na rin. Wala nang gustong makipaglaro sa kanya. Sa tingin ko nung nalaman ng mga magulang kung ano yung mga pinagsasabi ni Hana, kinausap na rin nila yung mga anak nila para iwasan si Jeremy. Ay, naku, anak. Ano ba pwede kong sabihin sa'yo? Kundi, be strong. Magpakatatag ka lang, anak. Ganyan talagang buhay.
And I'm sure, hindi naman lahat ng magulang ay judgmental at makikitid ang utak. Meron pa rin natitirang mga magulang dyan sa eskwelahan nyo na marunong rumispeto sa isang guro na katulad mo at sa isang school directors. Sana nga, Ma. Kasi ayoko nang madamay pa si Jeremy sa lahat ng to. Ayoko rin mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan natin nun eh. Mapangarap namin na itaguyod yung eskwelahan na yun. Ayoko pong mabahiran ng masamang kung anong yun, elemento, yung pangalan, lahat yun, cause pinaghirapan natin yun. Of course naman. Dahil lang sa mga pinagsasabi ni Hana at maling pangunawa ng mga magulang sa akin. Cause, tingnan mo tong nasa feed ko. Bakit? Totoo ba, Miss Salcedo, na nabuntis ka kay Jeremy? Uy, bakit yan na... Ba't na-post yan? Oh my God! Sino nag-post nito? Hindi ko po alam, Ninang. Mukhang poser yung account eh. Ay, hindi ba natin pwede niyang i-report para matigil niyang pagpapalabas niyan? Too late na po, Ninang eh. Sobrang dami nang nag-share, iba't ibang accounts, iba-ibang apps. Oh no. They posted it just a few hours ago, pero viral na sa social media. Cause anong sabi ng mga tao sa Huwag ka comments? nang magbasa. Gusto kong malaman anong sinasabi nila. Maraming nang babash sa'yo, okay? Bakit ako? Very unbecoming. Sabi nila, unprofessional ka daw. Tsaka sabi ng iba, hindi raw yun magandang ugali ng mabuting teacher. Bakit naman nanguhusga agad sila? Hindi naman nila alam yung buong pangyayari. No. Hindi nila alam na may pinagdadaanan ako. Bakit ako pa yung pinapalabas na masamang tao? Ano ba yan? Nakuha? Napaka-unfair nito. Here you go. Thank you. Love, luluwas nga pala ako ng Manila later today. Why don't you come with me? Next time na lang siguro, love. Talaga? Parang nag-iba ihip ng hangin. Dati-rati ikaw nangungulit si Mama. And I just have other plans for today. Alam mo, napansin ko nga, lagi ka wala sa bahay lately. Saan ka ba pumupunta at anong ginagawa mo? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? I'm sure nasabi ko sa'yo na pumupunta ako dun sa farm. I just took the initiative na i-check yung mga workers tsaka farmers natin dun. Especially ngayon, masyado ka nang busy sa mga business meetings mo sa Manila. Wait, I don't understand. I just spoke to Mang Elmer, yung head ng mga trabahador natin sa farm. At kinakamusta ka niya sa akin. So kung sa farm ka nga pumupunta, ba't hindi alam ni Mang Elmer? Parang ang tagal-tagal ka na niya hindi nakikita. Sigurado bang sa farm ka pumupunta pag wala ka dito sa bahay? Or is there something you're not telling me? Good morning po, Mrs. Mejia. Good morning po. Salamat po sa oras ninyo. Gusto ko lang po sanang pag-usapan yung tungkol dun sa monthly rent namin. Ma'am, iaabot naman po namin agad-agad. May inaayos lang kaming konting. Gaya ng pag-alis ng estudyante ninyo, I've already seen the video. At nabalitaan ko rin that the parents are pulling out their children sa eskwelahan ninyo. Without your students, paano kayo makakabayad sa building ko? Gagawan po namin ng paraan, Mrs. Mejia. Huwag po kayong mag-alala. Diba? Yes, ma'am. Maghahanap po kami agad ng mga bagong estudyante. Hindi lang yun ang problema. As you know, sarado katoliko ang pamilya namin. Kaya nga pinalagay ko ang morality clause sa legal agreement natin. At yun din ang rason kung bakit pinaupa ko sa inyo ang building ko. At dahil na rin sa akala ko, aligned ang values natin sa isa't isa. Pero nang mapanood ko ang video, I realized nagkamali ako. Mrs. Mejia, hayaan niyo po muna akong magpaliwanag. No need. Sapat na ang nalaman ko at napanood ko tungkol sa buong pagkatao mo, Miss Salcedo. Buo na ang decision ko. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? So I just spoke to Mang Elmer. Kung sa farm ka nga pumupunta, bakit ka pa niya kailangan kamustahin sa akin? Parang tagal-tagal ka na niyang hindi nakikita. Love, kasi kapag pumupunta ako sa farm, doon lang ako sa mga bahay. Nakikipag-usap lang ako sa mga wives nila and sa mga kids.
Hindi na ako pumupunta doon sa mismong bukid kasi ayoko naman ng mainitan. Kaya siguro hindi kami nakikita ni Manong Elmer. No, it's not that I don't believe you, okay? Well, kung hindi ka naniniwala sa akin, you can always come with me dun sa farm. Para alam mo na nagsasabi ako ng totoo. Love, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? I've always been honest with you. Wala na akong sinisikreto sa'yo. Because I know that that is the only way para masuklian ko lahat ng kindness na binibigay mo sa akin. Pero imbes na ma-appreciate mo yung pagpapakatotoo ko, it seems like parang pinagdududahan mo pa ako. Malinaw sa pinirmahan nating lease contract na hindi pwedeng masira ang pangalan ng building dahil sa pagkalat ng video, malinaw na nagkaroon kayo ng paglabag sa kasunduan natin. In other words, hindi ko naman sigurado kung mababayaran niyo pa ang building ko eh. At saka isa pa, lumabag kayo sa kasunduan natin. So, wala akong choice kundi i-terminate ang lease contract. Ma'am, please, wag po tayong padalos-dalos sa mga desisyon natin. Ongoing po kasi yung school year namin ngayon eh. Paano na lang po yung mga estudyante namin? Hindi ko na problema yon. Sa ngayon, may gustong mag-lease ng property ko. So I'm giving you 1 month to vacate the premises. Kung ako sa inyo, magbigay na kayo ng notice sa parents ng mga natitira ninyong estudyante. Mrs. Mejia, alam kong hindi po ako perpektong tao. Marami po akong nagawang hindi maganda sa buhay ko. Pero ma'am, ma-assure ko po kayo, mabuti po akong guro. Napaka-passionate ko po sa mga estudyante ko. At genuine po yung malasakit namin sa kanila, ma'am. Hindi lang po yung pangarap namin ni Nonetang maglalaho kapag pinaalis niyo kami, ma'am. Pati na rin po yung mga estudyante namin. Sila po pinaka-apektado dito. I'm not denying na magaling kang guro, Miss Salcedo. Pasensya na, pero hindi ko papayagang mag-stay pa kayo dito. My decision is final. Love, I'm sorry. I didn't mean to hurt your feelings. Hindi ko kuni-question ang honesty mo. Klinaklaro ko lang. Huwag ka na umiyak. Please, okay? Ayokong may tampuhan tayo bago ako umalis. Don't just forget about this, please. Sorry. I love you so much, Audrey. I love you too. Salamat, sister. Thank you for the information. I appreciate it. Isa yun sa mga parents na nakausap ko. So apparently, after the viral video, mas madami ng parents ang nagpo-pull out ng mga anak nila sa school. That's good news. Pero hindi naman ako nagulat, Eunice. Because that's tried and tested in business. Yung pagsira ng credibility and reputation ng competition. Pero, hindi lang yun yung good news ko sa'yo. May possibility daw na magsara yung school nila Christy. What? How did you know? Yung isa kasi sa parents na nakausap ko, kilala yung owner ng building na pinagre-rentahan nila Christy. So apparently, the owners are ultra-conservative. So when they found out na sangkot si Christy sa scandal, they got so pissed. Terminate yung lease contract nila, so may possibility na ma-evict sila at tuluyan na magsara yung school nila Christy. Oh, I feel so terrible for Christy. I almost feel sorry for her. But you know, I take that back.
Kasi siya, nawalan siya ng school. Ako, nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Kunak pa nga yan eh. Walang katumbas ang buhay ng anak ko. So I will make it my life's mission to watch her pay and suffer for taking Billy's life. Hindi naman yata tama ang ginawa niyang Mrs. Mejia na yan sa inyo. Dapat magreklamo tayo. Let's take this to court. Wag na po. And why not? Hindi naman niya kayo pwedeng basta-basta paalisin dun sa building na inuupahan ninyo. Actually, tita, nag-consult po ako sa lawyer kong kaibigan. Pina-review ko pa yung lease contract namin ni Christy. Yung sabi naman sa akin, mahina pa rin daw yung laban namin kahit magreklamo kami. Cause viral video pa lang pwedeng gamitin ni Mrs. Mejia na ebidensya yun. Nag-breach tayo ng morality clause sa contract niya. Paano si Jeremy at yung mga ibang estudyante? Wala po kaming choice, tita. Kailangan po namin ibalik lahat ng nakolektang tuition and ultimately let go of the rest of the remaining students. Ano ba yan? Kawawa naman ang mga bata. Kawawa naman sila kapag nahinto yung pag-aaral nila. Tapos pag mag-enroll naman sila in the middle of the school year, baka mahirapan sila makapag-adjust. No, ma. I will make sure na maaasikaso ko sila. Hindi namin pababayaan si Jeremy, lalong-lalo na yung mga natitira din namin mga estudyante. Gagawan ko yun ng paraan, ma. Cause, paano? Nagmamatigas nga yun si Mrs. Mejia, di ba? Kung ganon, maghanap na lang tayo ng ibang lugar na lilipatan para mapagpatuloy naman natin yung birthday sa preschool, di ba? Sabi naman ni Mrs. Mejia, meron pa naman daw kaming 1 buwan bago namin kailangan lumipat at umalis. Kaya gamitin na lang natin yung buwan na yun, cause para makahanap tayo ng malilipatan. Let's just focus on that. Dahil alam kong kakayanin naman natin to. Para kay Jeremy at sa mga estudyante natin. That is good. Gusto ko yung fighting spirit mo, anak. It's good. Everything will be alright. Sakit pa din, ha? Aray, ako. Oo. Kain na, mga bata! Nasaan na yung ulam? Ay, pasensya na ha. Gusto ko naman talaga kayong bigyan ng mas masarap na tanghalian. Kaya lang, bilin sa amin, hanggat hindi nyo daw napapatunayan na nagpapakatino na kayo, yan lang daw muna yung tsibog nyo. Pagtsagaan nyo na lang muna to. Sige kayo, pag di nyo to kinain, baka lalong magalit yung boss namin. Di baka lalong rin na kayo bigyan ng pagkain. Sige na. Oh, may lasa naman to. Ayoko pa talaga. Sige na nga. Iwan ko na lang to dito, ha? Kapag nagutom na kayo, kainin nyo na lang, ha? Pasensya. Ay! Sorry! Ano ba yan? Pasensya na. Ano ba yan? Lalo na tuloy wala kayong pagkain ngayong tanghalian. Naku, tiis na lang muna kayo, ha? Pasensya na. Ate. Oh. Ate, ayoko na talaga dito. Gusto ko na umuwi, ate. Alam ko. Pero Tori, magpapakatatag ka, ha? Ay. Kailangan natin magpakatatag. Hindi kita pababayaan. Hahanap ako ng paraan para makatakas tayo. Ate, bakit? Teka. Mabuti na lang walang password, Tori. Kaya
Kaya lang may problema tayo, wala siyang signal. Hindi ko alam kung makakatawag tayo dito. Ate, dyan sa mga sulok-sulok na yan, baka may mas malakas na signal. Sige. Teka lang. Elsa. Hi. Alam mo, minsan naririnig ko pa yung mga tao ni Billy. Hindi ko talaga matanggap na wala na siya sa akin. Alam mo, minsan iniisip ko, nagaling na siya ng eskwelahan. Papasok dyan sa kwarto na yan. Papasok dyan sa pintuan na yan. At makakausap ko siya. Magtatawanan kaming dalawa. At magkukwentuhan. Wala pa rin, Tori. Nakakainis! Sorry, Tori. Sinusubukan ko naman. Kailang wala talaga eh. Wala eh. Wala na tayong pag-asang makahingi ng tulong, Tori. Wala na talaga. Ate, may one bar dito. Sigurado ka? Oo, ate. Tingnan mo. Tori, ang galing mo yun. Sige. Pero kailangan natin bilisan. Kailangan hindi malaman ni Aling Yvonne na nawawala yung cellphone niya. Kailangan makahingi na tayo ng tulong. Kahit wala na si Billy. Alam mo, hindi naman siya totoong mawawala sa puso't isipan natin, hindi ba? Okay lang. Tsaka, alam ko nasa langit siya. Nasa langit yun. Tapos pinanunood ka. Binabantayan ka palagi. Ayaw niya makikitang umiiyak ka. Ayaw niya yun. Alam ko. Si tatay. Alam ka number ni tatay. Tay, please. Tay, please, sagutin niyo, Tay. Tay. Sagutin mo, sige, sagutin mo. Importante. Tay, please. Tay, please, sagutin niyo, Tay. Hello?
please accept a simple token from the Rodriguez Group of Companies in return for the favor that you did for us. Thank you. Maraming salamat po. Problema ba? Ni-reject kasi yung mga loan ko sa bangko, Leon. Malaki hinala ko na merong nananabotahe sa akin. Kaya ayaw akong pautangin ng bangko. O sa tingin mo, may kinalaman ba dito si Hana? Siya lang naman yung kilala natin na may galit sa akin. These are symptoms of food poisoning. At dahil sa pagsusuka niya, she has been severely dehydrated. Baka po pwedeng kuhanan ko lang siya ng tubig sa labas. Sige, pero bumalik ka agad. At huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Kundi, alam mo na mangyayari kay Tori. Nag-aalala ako sa pesteng Billy na yun. Paano kung magsalita siya at sabihin niya nagsisinungaling ka? Hindi niya po tayo pwedeng ilaglag, madam. Pag nagsumbong siya, tutuluyan ni Danilo si Tori.